Labanan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Bagamat nagkaroon ng 2 linggong tigil putukan, isa ang maliwanag, hindi pa ito ang katapusan. Iba kasi ang katapusan at ang temporary ceasefire at tumitindi pa ito. Nangyari ito mga kaibigan nang magkaroon ng pag-uusap ang Amerika at Iran na isinagawa sa Pakistan pero umuwi ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance at ang kinatawan ng Iran na walang nangyaring kasunduan. Matapos ang pagkulaps ng pag-uusap, agad na naglabas ng pahayag ang Presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump na magsasagawa ito ng blockade sa lahat ng mga daungan ng Iran kasama ng Strait of Hormuz. Paano ito gagawin? Simple lang, pero brutal. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 14, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa giyera ng Amerika, Israel at ng Iran. Ang akala ng karamihan ay nagwakas na ang digmaan ng Amerika at Iran. Pero ang katotohanan, mas tumitindi ngayon. Bagamat nagkaroon na mga kaibigan ng 2 linggong tigil putukan pero ito ay temporary lang. At bilang patunay, binanggit ng Presidente ng Amerika na si President Donald Trump na magtatapos ang ceasefire na ito ngayong parating na April 22. Buhat nang magsimula ang ikinasang ceasefire ng Amerika at ng Iran kasama na ang Israel. Araw-araw, nagbabadya ang napakalaking possibility na muling umatake ang Amerika at Israel sa iba't ibang bahagi ng Iran. Hindi nawawala ang suklian, animoy missile na itinitira ng magkabilang panig ang mga mapapaklang salita ng magkabilang panig. May 3 reasons kung bakit tila isang napakalaking digmaan ang nangyayari kahit na may ceasefire. Una, nagkaroon na nga ng ceasefire pero umaatake pa rin ang Iran sa UAE at Bahrain. At ang pangalawa, ang continuous attack ng Israel sa allied ng Iran at ito nga ay ang Hezbollah ng Lebanon. At ang pangatlong bagay mga kaibigan ay ang muling pagsara ng Iran ng Strait of Hormuz na siyang ikinagalit ng husto ng United States of America. Hanggang sa nagkasundo ang Amerika at Iran na magsasagawa sila ng pag-uusap kahit na may ceasefire. At nagkausap nga sila. At ito ay isinagawa sa Pakistan. Pumagitna ang Pakistan pero hindi ito naging successful sapagkat natapos ang pag-uusap, umuwi ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance sa Amerika at maging delegado ng Iran nang wala man lang napagkasunduan. At matapos lamang ang ilang oras nang magkulaps ang pag-uusap na ito, ang Presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump naglabas agad ng pahayag at ang pahayag na ito ay ikinabahala ng mga tao sa Middle East, maging ng West Asia, maging ng mga leaders ng buong mundo sapagkat tahasang sinabi ni US President Donald Trump na magsisimula na ang US Navy na harangin lahat ng mga daungan ng Iran maging ang Strait of Hormuz. At sa araw na ito mismo, April 14, 2026, ayon sa ulat, nagsimula na ang operasyon ng US Navy. Ito ay alinsunod sa utos ni US President Donald Trump at upang patotohanan ng ating sinasabi, ibinalita ito ng The New York Times at ang headline, US begins a blockade of Strait of Hormuz. Ngayon mga kaibigan, para mas maintindihan natin na ito ay mas delikado kaysa sa naunang gera ng Amerika at ng Iran. Sinabi kasi ni US President Donald Trump, daungan ng Iran ang kanilang haharangin. Can you imagine mga kaibigan?
Hindi yan nangyari sa unang yugto ng kanilang gyera at ngayon lang kapag sinabi nating haharangin ng Amerika ang mga daungan ng Iran, ibig sabihin walang makakapasok sa Iran, walang makakalabas sa Iran. Kahit na ang Iran ay maraming alyado, alam ng buong mundo na alyado ng Iran ang Russia, China, maging ang North Korea. Pero sa operation na gagawin ng US Navy, kahit na nariyan ang mga alyado ng Iran, wala itong magagawa dahil haharangin nga ang mga daungan ng Iran. At ang malubha mga kaibigan, mas lalo pang maghihirap dito ang Iran sapagkat maliban na namamayagpag pa ang mga sanctions na ipinataw ng Europe at ng United States of America sa bansang Iran, dagdag pahirap ito dahil walang makakapasok na anumang tulong na magmumula sa ibang bansa dahil ito ay haharangin ng US forces. At ang pangalawa na talaga namang nagpaigting ng maraming mga world leaders, haharangin din ng US Navy ang Strait of Hormuz. Nako, malaking dagok ito para sa Iran sapagkat nag-uumpisa na sanang mangolekta ang Iran ng toll sa lahat ng mga oil tankers na dadaan sa naturang lagusan. Umalma dito ang Oman. Ayaw ng Oman na merong mangolekta na dadaan sa Strait of Hormuz. Magkakapera na sana ang Iran pero naudlot ito dahil haharangin ito ngayon ng United States of America. Lalabas mga kaibigan, malaking gulo ang mangyayari. Bakit? Dahil sa pagharang ng Amerika sa Strait of Hormuz, magiging Amerika ngayon ang magkokontrol. Of course, hindi ito papayagan ng Iran. Kaya sinabi natin paano ito gagawin ng Amerika? Simple lang pero brutal. Paanong simple? Paanong brutal? Simple lang mga kaibigan, ilagay lahat ng puwersa ng Amerika sa Strait of Hormuz upang walang makadaan dito. Paano magiging brutal? Brutal sapagat hindi ito papayagan ng Iran. Kaya upang mabuksan ang Strait of Hormuz, upang maitaboy ang Amerika, kinakailangan ng Iran na lumaban at hindi ito labanan ng mga salita lamang kundi magiging labanan ito ng kanilang mga puwersa. At nilinaw ng United States of America na ang kanilang pagharang sa Strait of Hormuz ay mayroong ibang reason. At ang reason na ito mga kaibigan ay tinatawag na clearing operation. Ano ang kanilang lilinisin? Ang Strait of Hormuz kasi mga kaibigan, napakaraming mga sea mines ang inilagay ng United States of America. Kaya isa ito sa mga dahilan na kahit na noong unang mga linggo ay pinahintulutan ng Iran na dumaan ang maraming mga barko dito pero walang nagkukusa ng mabuti. Bakit? Sa takot na rin na baka masabugan ng mga sea mines. Kaya ayon sa United States of America, magdi-deploy sila ng kanilang puwersa na may kakayanan na maglinis sa naturang karagatan. At kung merong iba na hindi nila makuha ay magkakaroon sila ng pagsasagawa ng self-detonating apparatus. Ibig sabihin, kusa na lamang sasabog ang mga mines na itinanim sa kalalilaliman ng karagatang ito. At nang sa ganun, malaya ang mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at mga malulupit na opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.